Okay, ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa Madriaga, the criminals versus the 18 brave soldiers. Sino ba talaga sa kanilang may credibility o katotohanan na sinasabi? Ang gulo ng bansa natin, ano? Yung criminal convicted, nakakulong, kinuhang testigo against Inday Sara, ano? Sorry. Then 18 brave soldiers na sinasabi na magmula kay Marcos pababa ay inubos ang kaban ng bayan. Sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Litong-lito na ang sambayan ng Pilipino. Bakit ganito ang ating bansa? Pilipino sa Pilipino nag-aaway. Retired versus active nagbabangayan. Communist Party of the Philippines, walang kalaban dahil kakampi niya ang gobyerno. Ganon ang ating bansa ngayon. Masalimuot ang ating bansa. First time in history sa aking abot ng kaalaman. Ito ang the worst administration. We are not fighting the government. We are supporting the government. Yun yung aming layunin. Suportahan ang gobyerno, labanan ang lahat ng sindikato sa loob at labas ng ating bansang Pilipinas. Bakit? Ang tanong, bakit ganito tayo? Tayo nagbabangayan, tayo nag-away-away nang dahil sa politika. Nang dahil sa politika. Nag-aaway-away tayo. Anong klaseng panggobyernohan ito? Walang ibang pinag-uusapan lagi sa social media, mystery media, ang pinag-uusapan Duterte at Marcos. Hindi nga natin pinagtatalunan kung anong kagandaan, anong nagawa na maganda sa ating bansa ng itong administrasyon na ito. Puro politika tayo. Ang sarap ninyong pagsasampalin. Bayan muna bago sarili. Mga tip. Sa totoo lang kasi, namulat ako sa politika mga 70s, late 70s. Now is 2020. Ito lang ay yung worst administration. Pero nagtataka ako. Marami akong tinatanong. Ordinary citizen, professional, ano pa man. Bakit ganito ang kaisipan ng Pilipino? Hindi ba nila nakikita ang katotohanan? Hindi ba nila nakikita yung mga nakawan left and right front to rear? Ito ang problema kasi natin mga kababayan eh. Pag supporter ka ni Marcos, kahit anong nangyari, kahit anong nakawan, naniniwala pa kay Marcos. The same way, Duterte. Bakit ang Duterte, ang dami niyong sinasabi,
Bakit hindi nyo mapakulong? Kayo ang may hawak ng rinda. Nagugustuhin nyo, magagawa ninyo. Pero bakit hindi nyo nagagawa? Only former President Duterte lang. Ha? Only President Duterte lang. Ang napakulong nyo. Illegal pa according to Supreme Court. Bakit? Pag-usapan pa natin sa politika. What I mean, pag-usapan sa mainstream media o social media, ang mga Duterte, kung may sala, ipakulong. Ganun lang kasimple. Huwag na yung maraming daldalan. Kung may pruweba, ipakulong. Pero kay Marcos, hindi pwede ipakulong. Hindi rin pwede ipa-impeach. Isang magmumula impeachment, di ba sa mga sip-sip na congressman? Biruin mo, confidential fund, 125 million. Taranta na sila sa nawalang pera. Pero doon sa 4.5 billion na confidential fund ni Marcos, hindi kayo natataranta. Hindi nga kayo nagpa-imbestiga. Hindi ka kayo nagpa-imbestiga. Lahat ng confidential fund ng gobyerno, hindi nyo pinaimbestigan kung hindi si Inday Sara. For what? Sirain niyo ang politika? Sirain niyo ang karir ng isang tao nang dahil sa inyong personal interest? Ay, Diyos ko. Nakakapag-init na naman kayo ng dugo. Ano? Kayong manhid, bulag at pipi, history will say, sino ang tarantado? Ang Duterte ba? O ang Marcos? In history, Marcos tarantado na eh. Now, pag madagdagan ito, magpalit na lang kayo ng apelidong Marcos. Pag nadagdagan pa ito, hindi history. Mayroon na nga akong classmate eh. Mayroon na akong kakilala eh. Mayroon na akong kakilala na nagpalit ng Marcos. What I mean, hindi naman nagpalit. Hindi niya ginagamit apelido niyang Marcos. Dahil nahiya siya. Kaya mga kababayan, mag-isip na lang tayo kung ano ang mangyari sa ating bansa. Gusto ko na nga umabot ng 2028 eh, para matapos na itong mga haka-haka natin. Ano ba talaga mangyayari sa ating bansa? Kasi sa gobyernong ito, wala kayong aasahan dito. Mula pa 2022, hindi ko nakitaan na magandang gobyerno na ito eh. Puro sakit ng ulo, kaya ako lumayas kagad eh. 2023, lumayas na ako. Dahil nakikita, wala naman mangyayari. Nang akala ko, Marcos, yung kapirahan nila ibibigay sa taong bayan, hindi pala. Inubos ang kaba ng bayan. Nakapagsalita naman tayo ng hindi maganda. Kayo, mga sumusuporta kay Marcos, bahala na kayo. Anyway, history naman eh. Hayaan nyo ako, kung ako ay lumayas sa Marcos dahil hindi ko kaya, hindi ako bulag at bingi. Ako ay lumalaban ng dahil sa korupsyon. May sarili akong panindigan. Kung ang Duterte, kung siyang manalo this coming election, lalabanan ko ang korupsyon. Kay Duterte ako nagsimula nito 2020, yun hindi pandemic. Ang daming inabot sa akin ng Bulaog, ang Malacanang Action Center, DPWS, DNR, LTO. Hindi ako maatras sa laban, lalo na kung ang bayan ang naapektuhan. Hindi ko ni-atrasan yan.
Naging sundalo pa ako kung aatras ako sa laban. Pero may mga bagay rin na pwede kang makumbinsi na sa pag-uusap. Para lang sa kaayusan ng ating masa. Pag-uusapan natin. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi nyo ako kayang takutin. Patayin nyo na lang ako. Total, ang dami na nga namatay sa amin eh. Iilan na lang kami natira eh. Kasi saan man tayo papunta, kamatayin, di ba? Ano yung magbuhay tayo para sa ating bayang sinilangan? Eh, nagsundalo na nga tayo eh. Dumana tayo ng hirap at ginhawa para ipagtanggol ang ating bayan. Yun lang, maraming salamat mga kaibigan. Ang pinag-usapan natin dito, magulong Marcos administration.